Muli, magandang gabi, no, sa inyong lahat. At kamusta kayo? Kamusta ang mga buong mag-ahapon ninyo o buong isang linggo ninyo? Pagod ba? Pagod, no? Kapagod. Maraming mga responsibility. Yung mga nag-aaral dyan, tapos nagtuturo din, no? Ayan. Tapos mga estudyante. Okay. Nagtatrabaho, Kuya Joel. Ayan. Kuya Paulo. Ayan. Okay. So, talagang sinusustain lang tayo ng Diyos. Amen? Sa kalakasan na binibigay niya sa atin. Yung iba sa inyo dyan, nag-ahabol ng mga assignment, mga requirements, mga demo, no? Mga ganyan. Pero, ano pa rin, malakas pa rin. Amen? Ayan. So, purihin ang Panginoon, no? Pag-pray natin to si PJ kasi kailangan niya ng panalangin sa Panginoon, strength. Ayan. Okay. So bago tayo dumako sa bago nating topic, self-discipline. Let's review lang yung mga topic na handle natin o na-tackle natin. Ano yung una nating pinag-aralan? Ano pinakauna? Self-awareness. Ayan. Pinakauna talaga yung what is self-growth. Diba? Self-growth muna. Self-growth. And then, pinag-usapan na rin natin yung self-awareness. And then, after ng self-awareness, yung attitude. Yun yung pinakahuli, last week. And, ano yung natutunan nyo so far doon sa previous lesson natin, last Thursday? Yung about attitude. It really matters. It really matters. Okay? Bakit it really matters, Kuya Paulo? Ayan. Why attitude really matters? It's shifting our destiny. Okay? Sige, yung kung ano lang random lang kung ano na naalala nyo. Okay. Sige. Behavior. Okay. Yan. Good. Anything else? Any other thing na pagka sinabing balikan lang natin yung napag-aralan lang natin last week, ano yung naalala nyo? Right attitude lead you to favor and wrong attitude lead you to failure. Okay. Right attitude leads you to what? Ano yun, Ate Alexa? Brings favor. But wrong attitude leads you to failure. Yan, mga ganun, no? Yan, ano pa? Josh. Sige, Josh. Sa akin po yung skill or but attitude. What again? Skill what? Lead us to the top. Pero yung attitude po yung nagpapanatili sa atin. Ayun. Skill can make you bring you to the top, but the attitude may keep you there. Kung bad attitude, bababa ka rin, di ba? Lahat ng tumataas ay bumababa. Ayun. Alright. So, tinatanong natin yun sa inyo kasi para makakonect tayo sa next topic kasi transition yan eh. So, yun yung questioning, pagka nagtatanong ng ganon, yun yung parang ating bridge to life, transition to another topic. Okay. So, tonight, ang ating topic ay self-discipline. Napakahalaga din nito, no? So, maalala nyo, ito yung mga topic na, secular siya, secular in a sense, pero meron din tayong ilalagay dyan ng mga biblical and spiritual aspect. Okay, so natatandaan natin, spiritual growth, ganyan din, yung transformation, di ba? Transformation, gusto ng Diyos, mag-transform tayo, mag-grow tayo, lumago tayo. And then self-awareness, di ba? Kagaya ni Peter, nagkaroon siya ng self-awareness, ibig sabihin, nagkaroon siya ng admission to himself, na he is lagging, he needs a savior, di ba? Mga ganon. So, and then, yung sa attitude, nakita natin yung mga attitude ng mga Christian character, like nila Joseph, nila Moses, nila Abraham, di ba? So, natutunan natin din yung mga attitude nila. And then, si Joshua and si Caleb, naintindihan natin, di ba? Yung attitude nila, dahil sila lang, from almost 20 million,
na Israelites na lumabas from Egypt going to the Promised Land. Silang dalawa lang yung nakapasok sa Promised Land. Bakit? Because of their attitude. Only because of their attitude, kaya sila naging qualified to enter the Promised Land. So, attitude really matters, di ba? So, tatandaan natin, eto, mga secular principle siya, pero binibigyan din natin yan, nilalakipan natin yan ng spiritual meaning, no? Spiritual significance. So, kagaya niyan, self-discipline, pag-aaralan natin yan. Mamaya, makikita din natin, biblical, ano ba ang significance nito, ano yung essence nito in terms of biblical and spiritual aspect. Okay, self-discipline. Pagka narinig ninyo yung word na discipline, ano yung unang-unang na pupasok sa isipan ninyo? Disiplinado, okay? Controlled. Yan, may control ka sa sarili mo. Hindi ka, lalo na sa school, pagka sinabing, to, batang ito, disiplinado. Tahimik lang, nakikinig sa teacher, di ba? May good manner. Right conduct kasi na-disiplina. Yung yung salitang discipline actually ay katulad yan ng salitang training. Okay? So, kagaya din, di ba, sa Proverbs, di ba, sabi, train your child in the way he should go. Okay? So that when he grows old, he will not depart from it. Train your child. Sa ibang salita, discipline your child. So, yung word na train ay katulad din yan ng salitang training. So, pagtuturo, pagsasanay. No? Kaya, pagka ang isang bata, ang isang tao ay well-behaved, okay? Well-mannered, maayos magsalita, maayos makisama sa kapwa, sa tingin ninyo, yan ba ay siya ba ay nadisiplina, na-train ng kanyang magulang? Tama, di ba? Siyempre. Pero kapag ang isang bata, di ba? Maliban na lang yung merong konting, alam nyo na, di ba, sa ngayon, may mga tinatawag tayong mga special child. May mga ganong tao, may mga ganong bata, may mga ganong cases. Hindi naman natin dinadown sila, no? Pero yung mga ganong kasi medyo mahirap i-control yun. Dahil meron silang special condition, no? Pero yung normal na bata na malikot, hindi masaway, ang hirap, yung matigas ang ulo, ayun ay dahil sa hindi yun na disiplina ng kanilang mga magulang mula pa sa kanilang mga pagkabata. Diba? So, kailangan talaga ng disiplina. Importante ang disiplina kahit saan tayo magpunta. Kayo halimbawa, kung paano kayo dinisiplina, train, pinalaki ng inyong mga magulang sa inyong tahanan, ganun din kayo makikitungo sa labas. Kaya, dadalhin nyo yan sa school. Kung paano kayo pinalaki ng magulang ninyo, dadalhin nyo yan sa school. Kung paano kayo pinalaki ng magulang ninyo, paano kayo dinidisiplina ng magulang nyo, dadalhin nyo yan sa community nyo. Okay, sa simbahan, for example. O kaya sa labas, paano kayo nakikitungo sa kapwa. So, nagre-reflect yan, yung inyong action, yung inyong behavior, ay nire-reflect nito kung paano kayo dinisiplina o pinalaki ng inyong mga magulang. Napakalaki ng porsyento o percentage ng isang behavior ng isang tao na nakuha niya sa training o sa disiplina ng kanyang magulang. Kaya importante yon. Kaya ngayon pag-aaralan natin self-discipline sa pagdidisiplina ng ating mga sarili. It is the key to becoming excellent. Gusto ba nating maging excellent? Ayan. When you say excellent, hindi yan ibig sabihin na perfect ka lagi sa exam, perfect sa score, nakaka-100 ka. Hindi yan ang ibig sabihin. Ang excellent ay nag-excel ka sa kahit sa mga maliliit na bagay, not necessarily sa academic. Kasi maraming bagay pwede tayo mag-excel eh. Hindi lamang sa academic. Okay? Kahit sa pakikitungo sa kapwa, yung ating social interaction with people, yung communication natin, interpersonal communication, ang tawag doon, kailangan din nag-i-excel din tayo. The way we handle problems, pag may problema ka, kasama din doon yung pagiging excellent.
Oh, how you handle money. Magbabudget ka ng pera. Diyan din kailangan mo rin maging excellent doon. Kaya yung word na excellent, hindi lang 'yan ina-apply sa salitang academic. Sa lahat ng bagay kailangan mag-excel ka. And in order for you to do that, para mag-excel ka sa lahat ng mga bagay na 'yon na binanggit ko, excellent ka sa interpersonal relationship, excellent ka sa communication, excellent ka sa problem solving, excellent ka sa time management, excellent ka sa money management, budgeting, excellent ka sa mga ganung bagay, kailangan mo ng discipline. Kailangan train ka, well-trained ka. Isip mo, puso mo, yung emotion mo, kagaya ng binanggit kanina ni Rochelle, may kasamang control. No? So, pag-aaralan natin yan sa gabing ito. Okay? So, tingnan natin yung sumusunod na mga ating introduction. You don't need to be the smartest person in the room to succeed. Hindi mo kailangang ikaw yung pinakamatalinong tao sa kwarto o sa kahit saang lugar, no? In order for you to succeed. Success does not depend on being smart. Hindi lahat ng smart ay nagiging successful. Tandaan yan. Hindi lahat ng smart. Talo ng taong may disiplina at may tiyaga ang isang taong matalino. Sabi nga nila, ano yun, meron ganun eh. May sa Tagalog, daig ng masikap ang gano'n ba yan? Daig ng matyaga o masikap ang matalino. Oh, maagap o masikap, no? Basta yung kahit na matalino ka, kahit na talented ka, pero hindi ka disiplinado, mawawala sa iyo yung opportunity. Ang nagsasucceed talaga, nagiging successful ay yung taong may disiplina, yung taong may commitment, yung may pagtitiyaga, may control. Okay? So, hindi kailangan matalino ka para maging successful ka. Siyempre, extra point na yon. Pag matalino ka, tapos may disiplina ka, okay na yun, di ba? The best yun. Pero yung matalino ka pero hindi ka disiplinado, talo yun. Okay? So, you don't need to be the smartest person in the room to succeed. You need to be the most disciplined. Okay? Ang pinaka-importante din, hindi lang siyempre, spiritually, siyempre, kailangan meron tayong pananampalataya sa Diyos. Hindi nawawala yon. Pero, wag muna tayong maging spiritual. Secular muna tayo. Okay? Secular muna. Mamaya, pupunta tayo ng spiritual. Pero, sa larangan, sa buhay, sa secular life, Ate Ayla, diba? Secular life. Kasi lahat kayo, whether you like it or not, pagka naka-graduate kayo sa inyong mga college course, ay magiging professional kayo at haharap kayo sa mundo ng secular world. Hindi lahat ng bagay ay nasa spiritual kayo. Church, spiritual, di ba? Family, Bible study, evangelism, worship. Yan, spiritual yan. Pero pagdating mo sa workplace, kung nagtatrabaho na, may kasamang secular na yon. Of course, dala mo pa rin yung pananampalataya mo sa Panginoon, yung faith mo, spiritual pa rin yon. Pero hindi na kagaya ng sa church. Pag nasa church ka, iba yung atmosphere doon, di ba? Pero pag nasa workplace ka, iba yon. Iba ang atmosphere doon. Secular doon. Meron nga akong mga kilalang may mga kaibigan akong pastor na anong tawag doon, nag-part-time sa call center. Nag-part-time sa call center. Totoong buhay ito, Kuya Paulo, no? Yung iba hindi nakakatagal. Alam mo kung bakit? Kasi hindi naman sila kilalang pastor ng mga customer nila. Yung mga nakakausap nila, mga kliyente nila sa phone. Kasi call center, di ba, may mga natatanggap sila mga phone call. Minumura sila ng mga nakakausap nila mga foreigner. Minumura sila, depende kung anong account yon. Halimbawa, medicine, example, mga insurance, mga ganon. Ang dami daw masakit ng mga salitang lalo na pag nalalaman sila na Pilipino.
Kasi may mga racism, di ba? Pinagmumura sila. Talagang grabe daw. Kaya yung ibang mga kaibigan kong pastor na nag-part-time sa call center, hindi tumatagal eh. In other words, pag dumating ang pagkakataon na kayo ay nakagraduate sa inyong mga college course, you will face the reality of life. At kailangan nyo ng disiplina. Okay? So, while others may rely on their intelligence, yung iba daw nagre-rely sa talino, intelligence. Discipline is what separates the good from the great. So, kung gusto mong good ka lang, depende ka lang sa intelligence mo, sa pagiging smart, sa mga natutunan mo sa school. But if you want to be great, you need to be a disciplined person. Okay? The ability to show up consistently, yan. Yung talagang kahit na nahihirapan ka, you still show up. Di ba? Yung ibig sabihin ng commitment. May commitment ka sa ginagawa mo. Yung kahit na umuulan, pag sinabing practice, bawa, kagaya sa church, may practice. Kahit umuulan, mga bagyo, pupunta ka. Yun ang commitment, nagsushow up ka. Kagaya ni Kuya Paulo. Kahit bumabaha yan, dyan sa may, kahit ano yan, sa may Cypress, saka dito sa may ano. Lumalangoy yan. Lumalangoy. Kung pwede lang, lalangoy yan, makarating lang dito. Kasi nandito ang nakakapagpasaya sa puso niya. Nandito sa church. Yeah. Di ba? Alam yan ni Angel. Di ba, Angel? Alam niya ni Angel. Talagang lalanguyan niya ni Kuya Paulo, makarating lang sa SEF. Andito yung nagbibigay ng buhay sa kanya. Ang Panginoon. Siyempre. Di ba? Di pa nga ako tapos eh. Okay. So, ability to show up, anong ibig sabihin nun? Yung ginagawa mong kuntungkuloy mo kahit mahirap. Consistently, ano yun? Tuloy-tuloy. Put in the work and push through obstacles kahit may hadlang. Ginagawa mo pa rin yung tungkulin mo. Is what turns potential into progress, into growth. Yan ang ibig sabihin ng disiplina. Ang mga taong disiplinado, nauuna ang action bago ang reklamo. Ito ba yung mga sundalo, meron silang motto, yung mga under training. Obey first before you complain. Sumunod ka muna bago ka magreklamo. That is because they are trained. They are disciplined to do the task without complaining, without grumbling, without murmuring. Diba? Yan ang sign ng isang tao ay disiplinado. Pero pag, ang hirap nito, yung hindi mo pa sinusubukan, nahihirapan ka na, umayaw ka na, hindi mo pa nga, may pinagawa sa'yo, Diyos, mag-Bible study ka dun sa may pastor, ayoko, nahihiya ako, ganyan. Ayun, takot ka na agad. Hindi mo pa ginagawa, hindi mo pa sinusubukan, di ba? Yun. Pero pagka gagawin mo, meron kang commitment, di ba? Yun ang ibig sabihin nun. Meron kang disiplina. So, tingnan niyo yung word, yung tatlong bagay dito, tatlong, yung symbol na yan, ibig sabihin, greater. Alright? Discipline is greater than talent. Yan yun, yung symbol na yan. Nakita niyo, di ba? Alam niyo yung symbol na to, di ba? Yan, ito ay greater than. Greater than, discipline greater than talent. Discipline is greater than luck. Of course, hindi tayo naniniwala sa luck. Good luck. Do you believe in luck? Ikaw, Angel, naniniwala ka sa luck? Lucky Charms. Hindi. Sinong naniniwala sa luck? Ikaw? Nag-good luck pa ba kayo sa mga kaibigan nyo? Good luck, good luck. May test, may exam. Good luck. Hindi ginagamit ng Christian ang good luck. We don't use good luck. We use God bless. Okay. Godspeed, God bless. Luck is only for the mga Hindu, Buddhism. Kasi ano yan Feng Shui. Sa Feng Shui yun, yung luck. Yung mga swerte-swerte, yan. Sa Feng Shui yun. Halimbawa, Chinese New Year, yung mga naka-red sila, ampaw.
Ampaw yon, pangpaswerte daw, yung mga red na t-shirt. Pag birthday mo, nagre-red. Susot ka ng red para swerte daw yon. Pera yon. Pag makati ang kamay mo, makati palad mo, magkakaroon ka daw ng pera. Oo, makati. Pag makati, yung pala kasi hindi ka nagugas. Kaya makati. Oo. Yun, tatalong ka. Ayan, polka dots, tama, no? Para ano, maraming barya, no? Pupuno. Yung ano, Bilog, bilog na prutas. Ayan, mga pungso 'yon. Ayan. So, tingnan nyo to. Discipline is greater than talent. Are you still there? Okay, so talo ng disiplina ang talent. Alright? Talo ng disiplina ang talent. Kahit mga magaling ka pa, talented ka, marami kang skill, wala kang disiplina, mawawala sa'yo yun eh. Yung talent mo. Sabihin ko sa inyo, ito yan. Kahit gaano ka talented, wala kang disiplina sa sarili mo, mawawala ang talent mo. Mawawala yun. Masasayang yun. Discipline is greater than luck. Yes. Walang luck. Okay? Pagka-Christian ka, hindi ka naniniwala sa luck. Okay? Okay, discipline is greater than shortcuts. Ano yung mga shortcuts? Ibig sabihin yung bang mga minamadali mo yung sarili mo, pinipilit mo. Wala pa sa tamang oras. Okay? So, kailangan mong dumaan sa proseso. Alright? Discipline is greater than shortcut. Tuloy tayo. Ate, bakit? Wala po. Okay. Sakit lang ulo. Okay. Sige. Okay, tingnan niyo to, no? The strongest person in the room is not the one with the toughest physical body, but the one with the strongest mind. Okay? With the one with the strongest mind. Yun ang disiplina. Alright? So, hindi yung talino, hindi yung physical strength, kundi yung disiplina ng isip. What you see ay what you think you are. Anong pinag-aralan natin nung nakaraan? A man thinks of himself, so he is. Kung ano ang iniisip mo sa iyong sarili, kung ano ka, yun yung magiging kahihinatnan mo, di ba? So whatever you think you are, it will become. Okay, discipline is about doing what is right. Yan ang salitang discipline. Discipline is doing what is right. Not necessarily what you feel. So, ang mga taong may disiplina ay iniisip kung ginagawa yung tama. Okay? They will do what is right. Hindi yung they will do what they feel to do. Hindi yung nakabase sa emotion. Right? Kundi nakabase sa tama. Kasi kapag ikaw ay gumawa ka, nagdesisyon ka, base sa iyong emotion, normally, ang resulta nun, laging pagsisisihan mo sa bandang huli. Di ba? Kaya nga, sabi nila, nasa huli ang pagsisisi. Pero si Jimel, siguradong hindi nagsisisi yan. Jimel? Subukan nyo lang. Tinakot no? So, sabi, subukan nyo lang. Di ba? So, nasa huli ang pagsisisi, di ba? Alright, so, not necessarily what you feel. Don't rely on your feeling. Lalo na, sabi nila, ewan ko totoo ba to? Yung mga babae daw ay masyado pag nagdi-decide ay laging based sa kanilang emotion. Totoo ba yan? 80% daw ng mga babae ay they decide. Basta laging tama. Mga babae. Mali ba kami? Mali ba kami? Ang mga babae daw ay most of the time ay nagdidesisyon base sa kanilang nararamdaman. Is that true? Yeah. Intuition, ang tatawag instinct, intuition, di ba? Ayan, intuition. Yan, mga babae. Depende? Okay. So, pero kailangan madisiplina tayo na gawin o magdesisyon based on what is right. Halimbawa, ano ba ang mas pipiliin nyo? Pag-ibig o pera? Okay. Yan. Ayan, di ba?
Halimbawa si Christine, may dalawang manliligaw. Pakakasalan ka daw. Dalawang lalaki, pakakasalan ka. Yung isa, mayaman na matanda. Matandang mayaman, mamamatay na. Mamamatay na. Oh. 88 years old, mayaman. Pero mamamatay na. May taning ng buhay. Okay? Yung isa naman, poging-pogi. Uy, yun nagdun ko. Kamukha ni, yung nanalo sa Pinoy Big Brother. Sino yun? Yung isa doon, Si Jar. hindi ko kilala eh. Basta yun. Isa doon, isa sa mga yun. Anong pipiliin mo? Pero yung isa, yung mayaman? Yung poging na kamukha nung nanalo sa hindi mayaman eh. Mahirap lang. So, ang pipiliin mo ay yung una. Umiral yung kanina, no? Mamamatay na eh. Pag namatay daw, Tsaka niya babalikan yung pangalan. yung pogi. Hintayin mo muna mamatay yung isa, no? Matalinong bata. Matalino to. Ito ang sinasabi natin. Yan, ayos to si Christine. Yan. Alright, so tuloy tayo. So you don't have to be the most talented, but you must be the most disciplined to win the game of life. You want to be successful, you want to win the game of life, you need to be disciplined. Yes? Okay, self-discipline is the cornerstone of personal growth and success. It is the ability to control. Ayan, sabi kanina ni Rochelle, it is the ability to control one's desire. Ibig sabihin, yung desire ng isang tao, yung kanyang emotion, yung kanyang action to achieve long-term goals. So, may control ka sa sarili mo, control mo yung emotion mo. Ayan, yung desire. Ayan, para makamit mo kung ano yung pangarap mo sa buhay. Self-discipline is not a trait one is born with. Okay, ibig sabihin, hindi lahat ng tao ay pinanganak na may discipline. It is not a trait one is born with. Ang isang tao, yung disiplina na pag-aaralan yan. Natututunan yan. Hindi yan instinct, hindi yan inborn. Yeah. Understand that? Rather, it is a skill that can be cultivated and honed over time. Ibig sabihin, yung disiplina daw, ito daw ay isang kakayanan na nakukultivate. Ano ibig sabihin? Nahahasa. At nahuhubog sa buhay ng isang tao. Okay? Over time. Ibig sabihin, mula nung maintindihan mo, ay, importante pala yung disiplina. Doon, pinag-aaralan mo na how to discipline yourself. Okay, tuloy tayo, kuya. Okay, definition and importance. Okay? Pakibasa nga ni Ate Cassie. Self-discipline is the capacity to make choices that align with your objectives, even when faced with temptation and distraction. It's crucial because it empowers you to stay on course and make consistent progress toward your aspiration. Yan. So, yun ang definition yan. Capacity, kakayanan to make choices. Mamili ka that is aligned with your objectives. Pipiliin mo, magdidesisyon ka na based sa iyong objective, based sa goal mo, based sa iyong principle. Okay? Objectives, goal, principle in life, na kahit na ikaw ay humarap o makasalubong mo mga temptation, mga distraction, naka-focus ka pa rin sa goal mo. Focus ka sa goal. Focus ka sa objective mo. At yung mga objective mo na yon ay naka-align sa iyong principle. Ano ba yung mga pinapahalagaan mo sa buhay, mga value, yan. Kailangan, yun ang ibig sabihin ng disiplina. Okay? So, sige, kopya lang at lilipat tayo sa next slide. Ba't yung iba hindi kumukopya? Hindi nagsusulat? Nag-picture. Okay. Sige, okay lang yan. Pinicture mo na? Alright, sige.
Yung iba kasi talagang sinusulat nila kasi mas may yung retention. Mas maaalala mo agad pag sinusulat mo. Okay? Hindi mo makakalimutan agad. Parang jowa. Kailangan sinusulat mo yun para hindi mo makakalimutan. Si jowa. Kaya ipanulat mo ang jowa mo para hindi mo kalimutan. Isulat mo sa lupa. Okay? Okay? So, tingnan natin. Next slide. Sorry? Okay. So, why discipline matters? Bakit daw mahalaga? Yung nakaraan, attitude matters. Diba? Ngayon naman, discipline matters. Bakit daw mahalaga ang disiplina? Okay, ito yung mga dahilan bakit mahalaga ito. Number 1, pakibasa ni Jimel. Discipline Produce influence. People aren't only looking for talent or skill. They seek individuals who are self-controlled, unique, and reliable. The ability to make the right decision, even when it's hard, is what discipline embodies. This is what sets you apart and makes others trust and follow you. Yan. Discipline produces influence. Kapag may disiplina ka sa ginagawa mo, sa mga plano mo, sa objectives mo, no, yung mga tao susunod sa'yo. They will just follow you. Okay? So, magkakaroon ka ng mga influence. Ibig sabihin, may mga taong maniniwala sa'yo. Yan. Produce influence. Merong mga tao na magkakaroon, ma-influensyahan mo. Maniniwala sila sa'yo. Maiga-guide mo. Kasi mayroon kang disiplina. Alright? Okay, so, pangalawa, si Angel. Discipline protects your character. It's easy to set goals, define values, and hold high aspirations, but discipline is what brings them to life. Your Reliability. reliability in your career, marriage, friendships, and business depends on the state of your discipline. Without it, goals are just words, and with it, they become reality. Yan. Discipline protects your character. Yung pagiging ikaw kung sino ka, yung personality mo. Sabi dyan, it is easy to set goals. Madali daw. Madaling gumawa ng mga plano, ng goals, mga objective, mag-define ng values, di ba? But, discipline is what brings them to life. Ibig sabihin, kahit magkaroon ka ng goal, karoon ka ng mga objectives, pag wala kang disiplina, hindi rin mangyayari yun. Pero, easy to set goals. Ang daling magsabi. Ako gusto ko maging ganito, gusto ko maging ganyan. Halimbawa si Ayla, gusto niyang maging chef ng barko. Madaling sabihin yun. Diba? Pero, it will take years bago ka makasampa sa barko. It will take a lot of hard times, no, mga gabing mag-aaral ka. Si Ate PJ, gusto niya maging teacher ng mga bata. Ano yun? Early childhood. Yeah? Gusto niya nakikita niya yung sarili niya, nagtuturo sa mga bata, nagpapakita ng mga visual aids. It will not happen sa goal lang. It is easy to visualize yourself teaching children. Ang saya, di ba? Para ang saya ng ginagawa, nagtuturo. Pero to become a early childhood teacher, it will take a lot of sacrifice. It will take a lot of commitment. It will take a lot of sleepless night. Yeah. Ngayon, may mga hindi ka na natutulog, di ba? Yan ang sinasabi natin. Para mangyari yon, discipline is important. Yeah? Okay? Si Diyos, gusto niya maging... Ano ba talaga gusto mo? Magpastor ka ba? Hindi mo pa nililinaw kasi nasa PCL kaya. Ano bang magpapastor ka ba? O artista? Pastoral. Pastoral sa yun. Theology siya eh. Yeah. Sila Christian education, sila teacher sila values education. Siya theology. So pastor 'yan. Pastor ang magpapastor 'yan. Yan ang track ng course diyan. Kagaya ni Kuya Joel, pastoral din 'yan eh. Sa GLU. Ayan.
So, kung gusto talaga ni Diyos maging pastor, di ba? Ang daling magsabihin, oh, na-imagine mo yung nagpipreach ka sa harapan ng mga tao, di ba? Ang daling ganun eh. Pero, matagal para mangyari yon. Bibilang ka ng buwan, taon, maraming pagsubok, di ba? So, yan ang ibig sabihin, disiplina yan. Alright? So, madaling mangarap, pero mahirap yan isa katuparan. Ikaw, di ba teacher ka rin? Oh, teacher. Ngayon, si Luigi, ang dami ng mga, ano niyan, mga pinagagawa mo ngayon? Wala kang pinagagawa. Oh, JT ka na, oh. Lesson planning. Oh, si Rochelle, teacher din, no? Teacher ka rin? Oh, ang hirap, ha? Bago matupad yung pangarap mo. Oh. Si Eli, talagang nung mga nakarang buwan, gusto niya maging kumuha ng maritime course, yung maging seaman. Gusto niya maging kapitan daw ng barko. Ngayon, engineer na ang gusto niya. Contractor. Contractor. Bibilan daw niya ako ng bahay. Papapayuhan niya raw ako ng bahay. Kaya nga, Bigyan mo ko pang travel. Sabi nga ng mami niya, anak una mong sweldo sa akin Sabi ng mami niya sa kanya Magandang church. Oo, yun. Pwede. Yeah. Hindi ka maano doon. Hindi ka mapupunta sa Senate. Hindi ka maano kasi pinatay mo. Yun. Okay. So, without discipline, sabi doon, yung huling sentence, without discipline, goals are just words. And with it, kung may disiplina, lahat ng yan ay pwedeng maging reality. Ayan, di ba? Pwedeng mangyari kung ikaw ay may disiplina. Okay, number 3. Pakibasa ni Ate PJ kasi matagal-tagal na nating hindi naririnig yung boss ni Ate PJ. Masyadong tahimik Discipline secures vision. A vision without discipline is like a tree without roots. It takes discipline to bring a vision to life, to keep pursuing personal development, to break addictions, and to make the sacrifices necessary to grow. Nothing worthwhile works without discipline. Ayan. So, thank you, Ate PJ. Vision without discipline is like a tree without roots. Ayan. Kailangan ng disiplina para magkaroon ng buhay ang vision mo. Yan, kanina ko pa sinasabi yan. Nothing worthwhile works without discipline. Walang bagay na makakamit mo na mahalagang bagay na maaari mo makuha kung wala ang disiplina. So, ganun katindi ganun kaimportante ang disiplina. Yung attitude at discipline, actually yung word na attitude na pinag-aralan natin ng mga nakaraan, part yun ng discipline. Okay? They are parang combo. Attitude and discipline. Magkatropa yan. Magkaibigan yan. Okay? So, attitude and discipline. Okay. Any question bago tayo lumipat ng slide? Kasi may mga slide pa tayo. Parang mga 54 slide yan. Joke lang. Baka si Alex mo kanina pa nagsasabi. Question? Okay, wala. Sige, lipat tayo, Kuya Paulo. Yan. So, tingnan niyo yung quotation dito. So, wag niyo muna pansinin yon yung statement doon. Ito lang muna dito sa left side. We do not rise to the level of our motivation. We fall to the level of our discipline. Yan. Anong ibig sabihin yan? Sabi ni James Clear. Napakalinaw, no? Anong sabi ni James Clear? Kasi apelido niya ay si Clear. Yeah? So, malinaw na malinaw siya. Yan. Pero parang hindi ko maintindihan yung gusto niya sabihin. Hindi. Hindi tayo umaangat, no? To the level of our motivation. Sa halip, we fall to the level of our discipline. Ibig sabihin, ang foundation ng lahat ng ginagawa natin nasa disiplina. Hindi sa motivation lang. Ang motivation is your desire. Alright? Motivation is your desire. Meron pa nga akong hindi ko lang nailagay dyan na quotation, nakalagay dyan, yung quotation, sabi, your purpose, yung purpose mo sa buhay mo, your purpose, wakes you up in the morning.
Okay? Your purpose wakes you up in the morning. Your motivation makes you walk. But it is your discipline that keeps you going. Naintindihan nyo? Nahabol din yung sinasabi ko? Your purpose wakes you up. Kaya ka gumigising sa umaga dahil sa purpose mo. Bakit ka ba gumigising? Ba't ka gumigising sa umaga? For example, si Paulo, bakit ka gumigising sa umaga? Para makapunta ng SCA, para makasilay sa Lord. Yes, sir. Para makakita niya ang church. Kasi mahal niya ang church. Ito ang first love niya. Ang SCM Church. Hindi nga. Ito ang iniibig ni Kuya Paulo. Kumbaga, ito na yung girlfriend niya yung church natin. Di ba, Kuya Paulo? Yan. So, maliban kay Lord, yung simbahan natin. Okay. So, what makes you up in the morning? What makes you up? Yung purpose mo. Ba't ka gumigising sa umaga, Ate Ayla? Ha? Para sa purpose. Ano nga yung purpose mo? Di mo alam ang purpose mo? Oh. Ikaw, ba't ka gumigising sa umaga, Ate PJ? Ha? Hindi ko masagot. Madaming purpose. Oh, para sa pamilya mo, 'di ba? Mahal mo pamilya mo, 'di ba? What makes you up in the morning, Kuya Joel? What makes you up? Routine basta sa trabaho. Oh, trabaho, pamilya rin, 'di ba? Oh. Ako, gumigising ako sa umaga para sa pamilya ko, para sa anak ko kay Eli, para kay Pastora Arlene. Siyempre una-una sa Panginoon, pero sa pamilya rin. You wake up in the morning because of your family. Gusto mo tulungan sila. That is your purpose. Okay? But what makes you walk? It is your motivation. Yung motivation mo makes you walk. Kasi paggising mo, hindi ka naman agad lalakad eh. Diba? Nagising ka lang. Maghilamos ka, magtututbrush ka, ganyan. Pero pag nag-umpisa ka ng lumakad, lalakad ka na patungo ka sa trabaho mo, sa eskwelahan mo, ang nagdadrive sa'yo doon, your driving force is your motivation. Alright? Naintindihan? Your driving force is your motivation. Pero along the way, listen, hello, along the way, pag biglang may distraction, may problema, may pagsubok, may hadlang, you will stop. Okay? You will stop. Para makapagpatuloy ka, you need discipline. Your discipline will keep you going. Kaya yun ang sinasabi doon. Your purpose makes you wakes you up in the morning. Your motivation, makes you walk, but your discipline keeps you going. Kaya ka nagpapatuloy dahil sa iyong disiplina. Okay. So sinabi diyan, talent is a gift. Okay? Same as any kind of skill. It is a gift, but it is discipline that makes you great. Talent can open doors. Listen. But discipline keeps them open. Look at that, yeah? Talent keep open doors, nagbibigay ng opportunity. Yung doors, ibig sabihin yan opportunity. Mga tsansa sa buhay. But discipline keeps them open. Nagkakaroon ka ng maraming pagkakataon dahil sa iyong disiplina. It is not enough to be talented. Listen. Hindi masama magkaroon ka ng talent, no? Maganda 'yon. But that is not enough. That is not the end. All right? It is not enough to be talented. If you don't learn, you won't rise higher. How emotionally intelligent are you? Yan ang question sa inyo ngayon. Can you manage your emotion and stay strong under pressure? Diba? Kailangan nyo sagutin yan personally. How do you protect your good name? Ibig sabihin, yung reputation mo. How do you protect that? What have you learned about managing yourself and others? Mga bagay. Family, money, time management. How do you learn from that? Okay? Yan yung mga nakapaloob ng disiplina. Nakapaloob dyan.
And then, ang sabi doon ng isang quotation, don't chase success. Yes. Okay? Don't chase success. Chase growth, discipline, purpose, and success will chase you. Okay? Naiintindihan ba yan? Oh. Wag lang sabihin nyo, gusto ko maging successful. Hindi. No? Palaguin mo yung sarili mo. Mag-aral ka. Ano? Improve yourself. Improve your time management. Improve your discipline. No? Magkaroon ka ng malinaw na purpose sa buhay mo. And you know what? Yung sinasabi nating success will run after you. Hahabulin ka ng tagumpay. Ikaw ang hahabulin ng success. Magkakaroon ka ng maraming opportunity. Intindihan? Ha, Louie? Huwag mong habulin ang butterfly. Right? Don't run after the butterfly. Build a garden and butterfly will come to you. Isn't that? Yes. Ibig sabihin, don't run after the opportunity. Build yourself and the opportunity will come to you. Yun ang ibig sabihin nun. Yes and amen, sabi ni Ate Alex. Alright, so sunod tayo kay Paulo. Next slide. Discipline is the bridge, look at that, between goals and reality. Most people think motivation is the key to success, but motivation fades, naluluma, nawawala ang motivation. Okay? Ibig sabihin, ang motivation, minsan, babayan. Nawawalan ka ng motivation. Ako, nawawalan din ako ng motivation paminsan-minsan. Oo. Pagka pupunta kayo dito, hindi kayo nakangiti, nawawalan ako ng motivation eh. Oo. Si Kuya Joel lang ang nakangiti, tsaka si PJ lang. Oo. Ngumiti naman kayo. Ayan, si Ayla. Ngumiti na si Ayla. Ngumiti si Ayla. Okay. Motivation fades. Discipline is what carries you across the gap. Yes. It's consistent discipline. The discipline to show up when you don't feel like it. The discipline to say no to distraction. The discipline to push through setbacks. Look at that. Look at this picture. Ayan. So, si Kuya Paulo to actually. Ayan. Kuya Paulo yan eh. Galing siya dito. Ha? Wala siyang? Walang mask. Walang mask? Muscle daw. Walang muscle? So, galing yan dito, si Kuya Paulo. Ito yung goal niya, di ba? Nandito siya. So, in order for him to reach out this goal, kailangan niya ng bridge. Kasi yung goal, andun lang eh. Andun lang yung goal. Pwede mong maabot, marating yan. Pero kailangan mo ng bridge. And yung bridge, yun ang magiging, yung discipline, yun ang bridge mo. Para maabot ang goal. Di ba? Ganon din sa buhay ninyo. You want to reach your goal? Ikaw, Rosel, gusto mo bang maabot ang goal mo? Oo. Kailangan mo ng tulay. Ha? Kailangan ng? Kailangan po ng discipline. Yes. Yeah. Without it, you cannot, hindi mo ma-achieve. Diba? So, ano ba ang mga goal niyo sa buhay? Yan. Ako, ilang beses ko na nga kayong tinatanong, yung iba sa inyo, hindi pa rin alam yung goal eh. Yung pangarap sa buhay, yung iba, ano pa rin, anong tawag doon, undecided pa rin yung iba eh. Oh. Dapat ngayon, clear na kung ano yung gusto nyo maabot sa buhay nyo. Sakit na sa nag-iba. Ha? Nag-iba. Nag-iba na? Contractor ka? Pwede. Para ano agad, mayaman agad, no? Inaagawan siya Si ano naman, si Christine, gusto niya makapangasawa ng kontraktor. Mababas daw siya. Grabe, no? Pero wag kayong mangarap na yumaman sa maling paraan. Yes. Mali 'yon. Oh.
Oh, makinig kayo, Louie, Kian. Kung mangangarap din naman kayo na yumaman, gumandang buhay nyo, pero maling paraan, kagaya nga ng mga kontraktor, mga ganyan, mga mga politiko, no, sa gobyerno. Yumaman sa maling paraan, mali yun. Wag ganun. Yumaman, gumanda buhay nyo, pero sa maayos na paraan. Yun ang maganda. Di ba? Okay, Parang mas mabilis ka talaga pag nakakatapak ka ng tao. Oo. Mali yun eh. Oo. Huwag natin gagawin yun. Yeah. Apa ka daw. Mamaya. Literal no? Literal na apakan ka, no? Wag naman. Okay. Tuloy tayo. Ayan. So, eto. The ultimate formula for success. Ultimate formula. May patience, consistency, and discipline. Ano ba yung patience? Tiyaga. Ano yung consistency? Consistent. Tuloy-tuloy. Di nagbabago yung passion mo. Di ka nagbabago. May mga distraction. Hindi naman nawawala yun eh. Sa lahat ng buhay, sa lahat, may distraction. Pero kailangan ng tinatawag na consistency. Tuloy-tuloy, unchanging yung fire sa puso mo. Ba-down ka, tayo ulit. Fall down 7 times, get up 8 times. Fall down 7 times, get up 8 times. Yeah, ibig sabihin, may effort ka na bumangon muli. Alright? Patience, stay focused on your goal even when progress seems slow. Ayan. Consistency. Ano yung mga kailangan yung tandaan? Consistency. Small daily actions lead to big result. Keep showing up. Keep doing what you are doing no matter what. It is the daily grind that shapes your destiny. Yung mga small things na ginagawa nyo, mga small pero importante yon, tuloy-tuloy yon. Small daily action. Yung prayer, devotion. Huwag nyo kakaligtan yun. Yan ang sinasabi natin, small daily action. Na minsan, it takes discipline. No, small daily action. Yung basa ng Bible, prayer, ayan, small daily action yan eh. Yung pagpunta sa school, small daily action yan. Yung kahit na minsan, araw-araw ka gigising. Minsan nga si Ella di ba, naawa na rin ako eh. Kasi maaga gigising, papasok. Lalo na kayo, mas maaga yata kayo pumapasok. Anong oras kayo pumapasok? Gabi kayo? Sino yung mga pag-umaga? Sila Kevin, nakikita ko minsan madaling araw eh. Alas 5 pa lang, gising na si Kevin eh. Alas 4 eh. Kasi kainta pa. Pasig pa sila papasok. Diba? Pero maniwala kayo ako nung high school ako. Kasi ang bahay namin noon, Ate Kasi, sa bulubundukin ng Hapay ng Mangga sa Taytay Rizal. Wala pang high school sa Taytay noon. Ang nagtataling high school lang, dito lang sa Parola. Felix. Di kayo maniniwala, alas 4 ng madaling araw ako umaalis. Kasi dadaan ako ng bundok eh. Dadaan ako ng bundok, tapos may mga sapa akong madadaanan. Naglalakad lang ako, kay Paulo. Alas 4 ng madaling araw, alis ako sa amin para makaabot ako doon sa may sakayan ng tricycle. Pagdating sa sakayan ng tricycle, sasakay ako ng tricycle, pababa na ng Tikling. Pagdating ng Tikling, sasakay naman ako ng jeep, papunta na ng Parola sa may Kainta. So, alas 4, kailangan nakaalis na ako sa amin. Dumarating ako sa Parola noon. Ako, nagugulat yung gwardiya eh. Kasi, madilim po. Ako ang unang-unang estudyante doon. Yun ang sinasabi natin doon. Yun nga yung mga small things. Small daily action lead to big results. So, magtsatsaga talaga kayo. Patience kasama yan. Success is not about what you do when it is easy. Listen. Hindi yon nasusukat yung success nyo pagka madadali lang ang ginagawa. It is about what you do when it is hard. Diyan nasusukat yung disiplina. Embrace discomfort and stay committed. Alright? So kahit mahirap ko minsan, okay lang yan. Tuloy lang. Yan.
Diyan na nami-measure yung totoong disiplina ninyo. Alright, so tuloy tayo next slide. I think mga isa o dalawa na lang. Wala na? Wala na kaya? Okay. Next week, biblical principle of discipline. Yun naman ang pag-aaralan natin sa next week. Lalo na si Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 9, pag-aaralan natin yan. At yung mga principle ni Jesus Christ sa book of Matthew. Alright? Yes. So, yun yung biblical and spiritual meaning of discipline. Now, question about this lesson. Kuya, punta ka lang doon sa natin, mga slide. Meron pa tayong 30 minutes, mga 15 minutes. Okay, 9:15.